Naglabas ng opisyal na paghingi ng paumanhin si Christy Fermin kasama ang kanyang mga co-host, kaugnay ng kinahaharap nilang cyber libel case na may kaugnayan kay Bea Alonzo. Sa kanilang pahayag, direkta nilang kinausap ang Kapuso actress at ipinahayag ang kanilang paggalang at pagpapahalaga rito. Wala pang official announcement pero mukhang inurong nga raw ni Bea Alonzo ang cyber libel complaints niya laban sa batikang showbiz online host na si Christy Fermin at sa dalawa pa nitong kasama sa show na sila Romel Chica at Wendell Alvarez. Ibinalita ni Christy Fermin sa YouTube show niya ang sobrang paghanga at abot langit na pasasalamat kay Bea at sa legal team nito. Base sa mismong kwento ng showbiz online host, obviously, naayos na nga raw ang demanda sa kanila ng actress. Kung matatandaan, nag-file si Bea ng multiple cyber libel complaints noong May 2024 laban kay Christy at mga co-host nito at maging kay Ogie Diaz. Dumulog si Bea sa Quezon City Prosecutor's Office para maghain ng 3 magkakahiwalay na cyber libel case laban kay Christy pati sa kanyang mga co-hosts sa kanilang mga online showbiz programs. Base sa complaint affidavit ng Kapuso actress, siya ay naging biktima ng mali, malisyoso at mapanirang impormasyon na galing sa nagpapanggap na malapit sa kanya na siyang pinag-usapan sa mga shows ni na Christy at Ogie na wala naman raw basehan. Kasama na rito ang umano'y paninira kay Bea sa kanilang mga shows kabilang na ang umano'y di pagbabayad ng tax ng dalaga. Dahil din sa kasong ito, naglabas ng arrest warrant kay Tita Christy at mga kasama nito noong July 2025. Pero galing na rin sa kwento ng batikang showbiz online host, mukhang naayos na nga ang sigalot ng dalawang kampo sa usaping legal. Marami nga ang mas humanga sa ginawang ito ni Bea. Pinusuan ng netizens ang kanyang pagpapatawad sa mga kinasuhan. Mapagpakumbaba nga raw talaga ang actress. Komento ng mga netizen, tama lang daw ang ginawa ni Bea dahil obviously ay kontento naman ang actress sa magandang itinatakbo ng career at love life nito ngayon, kaya raw siguro gusto na rin nitong iwasan ang mga negative na bagay. Anyway, abangers na ang fans at casuals sa magiging pahayag ng actress tungkol sa sinasabing pagkakaayos nila ni Tita Christy. May 2, 2024 po, nang isampa ni Miss Bea Alonzo ang kasong cyber libel laban sa aming 3. Napakahaba na po ng panahon na yon, magdadalawang taon na sa darating na Mayo. Diba? Pero alam niyo po, kami naniniwala talaga na yung pong komunikasyon, yung importansya ng komunikasyon, napakahalaga po sa anumang aspeto ng buhay. Natagalan, dumaan po kami sa mediation, nakapaglantad po ng kanyang sama ng loob si Bea Alonzo sa amin. At nauunawaan po namin yon dahil para sa isang artistang sikat na tulad niya, sa isang personalidad na nangarap, nagtagumpay, inalagaan ang kanyang imahe, natural lamang po siya ay nasaktan dun sa mga binitiwan naming salita dito sa SNN. Naglatag din po kami ng aming paliwanag. Ang sabi namin, ang aming trabaho po ay ganito. Nagbibigay kami ng opinyon, ng mga komento. Kakambal na po ng aming trabaho ang ganon na pagbibigay ng komento sa mga artista. Alam niyo po, noong una talaga, kaya nagtagal po itong problema namin, hindi pa tayo nagtutugma Hindi pa nagkakatugma ang ating mga katwiran. Hindi pa handa ang puso ni Bea Alonzo na tanggapin yung aming paliwanag at yung aming inihain na katwiran sa kanya. Pero maraming salamat po dahil yung ganito po, yung sumulong kami, sinalubong kami ni Miss Bea Alonzo, napakaganda po nun dahil kahit pa ilang hakbang po kami pasulong, kung uurong si Bea Alonzo, wala pong solusyon ang aming problema. At ngayon nga po ay maaari na po naming sabihin na yung aming pong paliwanag ay tinanggap ni Miss Bea Alonzo. Ang pagpapakumbaba namin, hindi lang po kami, pati si Bea Alonzo po nagpakumbaba. Kasi siyempre, siya yung inintindi niya kami kung paanong inunawa din po namin ang kanyang trabaho. Pinaghihirapan niya yan. Yung imahe niya talaga inaalagaan niya at sa kanyang pakiramdam do sa binitiwan naming salita na nasaktan siya ay sinadya namin at pinaliwanag po namin sa kanya na kahit kailan wala po kaming ninais na siya saktan, siya ay sirain o wasakin. Walang wala po. At sa pagkakataon pong ito, nais po naming magpasalamat
kay Miss Bea Alonso, sa kanyang pamilya at sa kanyang mga abogado, si Attorney Jose Manolo Garcia Salamat po. at si Attorney Orly Elauria. Alam niyo po, itong dalawang abogado ni Bea, hindi po nila ipinaramdam sa aming tatlo kahit kailan na kami ay magkatunggali sa korte. Wala po. Nirespeto po nila kami. At kami naman sa panig namin, nagpapasalamat po kami sa aming mga abogado. Sa piskalya ang humawak po nito si Attorney Ferdinand Topacio at si Attorney Rap Andrada. At syempre, kay Attorney Shirley May Tabangkura. Salamat. Maraming salamat Thank po. you. Kaya ito po yung komunikasyon. Kailangan po talaga ito ng dalawang panig na dapat ay magkita sa gitna. Bea Alonso, salamat sa pangunawa mo sa aming hanay. Kung paano nire-respeto ka rin namin at pinahahalagaan namin ang iyong sining. Yes. Di ba? Ano masasabi mo, Wendell? Ay, simple, wala akong sabi kundi maraming salamat kay Miss Bea Alonso. At sa kanyang mga At sa abogado. kanyang mga abogado. O si Attorney Orly at saka si Attorney Jose, yung Guerra Law Office. Oo, yung kanilang law Lupete. firm. Oo, yun. Ayan. Maraming salamat. At Romel? At Miss Bea Alonso, maraming salamat po. Dumating na po ang pinagdarasal naming araw na talagang naintindihan niyo po kami at naintindihan namin po kayo. Maraming salamat po. Alam mo, yung ganitong pagkakataon, dumarating ito kapag hinug na ang panahon. Ayun, tama. Hindi napipilit. Talagang kapag kapuso na ang nagdikta na unawain ang kapwa, ganito po talaga ang magaganap. Maraming salamat maraming sa iyo, salamat Miss Bea po, Alonso. Miss Bea. Thank you so much sa iyong mga abogado. Salamat. Ayan na. Samantala sa kakapasok lang na balita ngayon Sabado ng umaga, tuluyan ng iniurong ni Bea ang mga kaso laban kay Christy Fermin at sa mga kasama nito. Nagpasya na ang aktres na tuldukan ang kanyang isinampang cyber libel case laban sa entertainment reporter at kolumnistang si Christy Fermin, matapos niyang tanggapin ang pampublikong paghingi ng paumanhin ng huli at ng mga co-host nito. Sa isang opisyal na pahayag na inilabas sa pamamagitan ng Garcia Elauria Ruanto at Associates Gera Law Office, kinumpirma na tinanggap ni Bea ang paghingi ng tawad ni na Christy Fermin at ng kanyang mga kapwa-akusado. Ayon kay Attorney Joey Garcia, legal counsel ni Bea, mahigit 2 taon ding dumaan sa proseso ang kaso at umabot ito sa Regional Trial Court. Pahayag ng abogado, matapos ang 2 taon ng legal na proseso at habang nakabinbin ang kaso sa korte, masasabi naming tumakbo na ito ayon sa itinakda ng batas. Hindi naging madali ang pinagdaanan ng bawat panig. Kinailangan nito ng pananagutan, pagninilay, at tibay ng loob. Binigyang diin din niya na ang desisyong ito ay hindi isang pag-atras o pagsuko. Ang pasyang ito ay hindi tanda ng pag-urong o pagkokompromiso, kundi isang matibay na hakbang na nakaugat sa pagpapatawad. Nang maglabas ng pampublikong paghingi ng tawad ang tatlo, nagpasya si Bea na mag-move forward at isara ang kabanatang ito ng kanyang buhay. Dagdag pa ng abogado ni Bea, tinitingnan ni Miss Alonso ang yugtong ito hindi bilang pasaning dapat dalhin, kundi bilang isang kabanatang dapat tapusin ng may biyaya, dignidad at kapayapaan. Sa ngayon, nais na lamang umano ni Bea na ituon ang kanyang pansin sa mas mahahalagang bagay, ang kanyang trabaho, mga advokasya at ang kanyang papel bilang isang babae na nagbibigay lakas at inspirasyon sa iba, lalo na sa mga tahimik na lumalaban sa sarili nilang mga pagsubok. Isang malinaw na mensahe ng pagpapatawad, paghilom at pagbangon ang hatid ng desisyong ito ng aktres.